Okay, topic for today po is tirzepatide. Oh, alam niyo na to siguro, no? Ready na kayo? Let's start! Good day again, guys. This is Dr. Ivan Cudal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. If you are new here, guys, welcome po. And if you've been here before, thank you for always supporting. O ayan, parati po natin nakikita sa previous comments po natin, humihingi sila ng topic regarding tirzepatide. So ito na po. Try nating discuss ito and to answer the questions. Ano ba yung tirzepatide? Is it safe? How does it compare to other weight loss medications? And available pa ito sa Pilipinas. Okay, let's start. So, what is tirzepatide? Katulad po sa mga sumisikat na injectable medication, tirzepatide is a medication developed for type 2 diabetes. Ibig sabihin, etong mga gamot na to binibigay sa mga pasyente po natin na mga matataas ang blood sugar. Katulad ng last topic natin, semaglutide, which is a GLP-1 agonist, parang ganun din po yung mechanism niya. Ang addition lang po ng tirzepatide, bukod sa GLP-1, namimimik niya rin po yung hormone na GIP. So what again is GIP? Glucose-dependent insulinotropic polypeptide. Parang nabubulol ako sa pagsabi na. Anyway guys, GLP and GIP just acts to increase your insulin, lalo na kapag tumataas ang inyong blood sugar. And of course, may mga iba po siyang effects dun sa ating katawan. Decrease your appetite, yun yung mga gustong-gustong effect ng ating mga mabibigat ng katawan, just like increasing in your fat metabolism, decrease stomach emptying, ibig sabihin mas feel mong busog ka ng mas matagal na panahon, and that leads us to better blood sugar control and weight control. Now yun nga, develop po siya initially for diabetic po, but globally, it has some studies with substantial weight loss effects. Kaya nga naman mas sikat na sikat ngayon ito para sa pagpapayat. And take note, the weight loss of people affects with or without diabetes. Kaya nga naman sa mga kliniko kahit hindi diabetic yung mga pasyente, nagtatanong sa mga gantong klaseng gamot. So the next question, Doc, available po ba ito sa Pilipinas? Now, as of this time, September 2025, tirzepatide is one. Tirzepatide is not officially approved by the Philippine FDA as a weight loss medication. And number two, it is not yet registered as a commercial product, even for type 2 diabetes. So, as a brand name Mounjaro po, hindi pa po siya available dito. So, nakausap ko po yung company na nagdi-distribute ng Mounjaro. Technically, ang sabi nila po is around last quarter of 2025 or first quarter of 2026. Sana tama yung pagkakasabi ko. Anyway, dun pa lang po nila ilalabas or marirelease yung product po na tirzepatide. So in short, yung mga nakikita nyo po dyan or mga binibenta po sa inyo is under the compounded medication. Ibig sabihin, ginawa lang elsewhere na hindi pa fully approved ng Philippine FDA. This means when you are using tirzepatide here in the Philippines, you must take it into consideration na dapat alam mo na number one, hindi pa to available dito, compounded po yan, may mga risks involved na pwedeng mangyari sa'yo. So as much as possible, sana guys, tinitignan kayo ng mga doktor nyo, especially kapag nag-i-inject po kayo ng mga gantong gamot. So Doc, ano yung mga approved na anti-obesity medication dito po sa Pilipinas? Technically guys, there are 3 medications na approved po dito sa Pilipinas for anti-obesity medications. So number 1 po yung phentermine. This is an oral medication, iniinom lang po siya. Ang problem lang po dito, regulated medication po siya. Ibig sabihin, triplicate copy pag nagpapagawa po kayo sa doktor ninyo. And some side effects na dapat yung bantayan, like yung heart rate or tumataas po yung mga blood pressure. Number 2, yung orlistat. This is a lipase inhibitor or it blocks the fat absorption dun sa inyong katawan. Kaya nga yung pagdudumi ng mga taong umiinom ng orlistat, medyo oily kung napapansin niyo po. Again, this is an oral medication and the possible side effects niya, ayun nga, gastrointestinal irritation din. And last, yung liraglutide. This is now an injectable therapy po. And again, approved by FDA as a medication for your anti-obesity. Ang difference lang po, yung injectable na liraglutide is being given as a once daily dosing. Hindi katulad ng mga sikat na injectable ngayon, once a week lang po. So currently, ito lang po yung tatlo na pwede or approved ngayon ng Philippine FDA. And remember guys, the foundation of weight loss is lifestyle modification. Kailangan maayos yung diet mo and nag-exercise ka. These medications is only an
add-on to your lifestyle. Dapat hindi ka dedepende dito sa mga gamot na to or dun sa mga iba para ikaw po ay pumayat. So tanggap mo na nga na mag-i-inject po kayo ng tirzepatide kasi may kilala po kayong clinic na nagbibigay po nito. Ano yung mga potential pros and cons sa pag-inject po nito? So sa pros muna po tayo. Syempre, this is an anti-diabetic medication. Mas gaganda po yung blood sugar nyo kapag ikaw ay diabetic. And of course, dun sa isa, weight loss po. This is one of the medications that has the highest potential or highest percentage na ikaw ay mapababa ang iyong timbang. Kaya nga naman sikat na sikat po itong medication na to. When it comes to drawbacks or yung mga side effects po, again, just like the GLP-1 agonist, gastrointestinal symptoms ang kailangang bantayan. Parang busog na busog ka parate, hindi ka makakain, kung minsan nasusuka ka na, or sometimes sobrang sakit ng inyong tiyan. Worst comes to worst, katulad ng mga na-admit ko pong pasyente, acute pancreatitis, tumataas yung mga amylase lipase po nila. Yun, na-admit po yung mga pasyenteng yun. Another possible drawback, yung long-term safety po niya. On the short term, wala naman daw pong masyadong nakikita sila mga effects. But on the long term, pang mas matagalan, ayun, hindi pa nila gaano nakikita. Wala pang studies kumbaga. Third drawback, yung costing po. Kung nakikinig ka na nitong video na to, siguro tanggap mo na nagagastos ka sa pag-i-inject ng gamot na to. But in general po, medyo mahal ang paggamit po nito. Para ma-compare nyo lang po yung available natin na once weekly na semaglutide, usually retails for around 6,000 to 7,000 per month. So i-compare mo na lang magkano ba yung sinisingil ng clinic na pinag-i-injectan mo niyan. And last but not the least po, yung possible misuse of these unregulated products. Kasi unregulated nga siya, hindi mo pa alam kung ano yung potency niya and ano yung mga ibang laman under that medication. So in short, you are not so sure of the weight loss effect of that compounded medication and of course, yung mga possible side effects niya na pwedeng mas malala. To answer the question, how is this tirzepatide compared to the other medications approved in the Philippines? Phentermine and Orlistat oral medications are usually mga around 5% lang yung weight loss mo. Dun sa injectable po na liraglutide, around 3 to 10% weight loss. And ito nga, dito nga sa ating semaglutide and tirzepatide, yung mga mas bago po nating injectable therapy na once weekly, umabot siya ng 15 or as much as to 20% dun nga po sa tirzepatide. So malaki yung binabawas na inyong timbang. Yun lang nga po, again, ang drawbacks, yung cost natin, availability, kaya nga sumisikat yung mga compounded pharmacies po natin, and yung nga pong long-term access or data sa ating mga Filipino patients. So guys, what should you consider if you are thinking to have an injectable therapy like this tirzepatide? First, talk to your physician. Siyempre, preferably endocrinologist po. Kasi bago pa mausot ng mga obesity or weight loss doctors, sila yung usually nagbibigay ng gamot po sa inyo for your metabolism. And yes, adipose tissue or fat tissue produces some hormones. Kaya ito po yung isa sa mga specialty namin, not only dun sa diabetes and sa thyroid. Obesity is one of the diseases that we usually treat as well. Number 2, check the medication if it is a prescription drug only or yun nga po compounded. Since tanggap mo na yan ang i-inject mo, most likely dun pa lang tayo sa compounded kasi nga hindi pa to available sa ngayon dito sa Pilipinas. Just take this into consideration na pwedeng mas mababa yung dose or mas mahina yung makukuha mong weight loss or mas mataas yung possible side effects dun po sa inyo. Be clear on your goals. Yes, mataas po yung chance na pumayat kayo. But pag tinigil mo na yung injection, mataas din po yung chance na mag-rebound po yung timbang ninyo. Kaya nga po, additional lang po itong gamot na to sa inyong lifestyle modifications. Kailangan pa rin mag-diet, kailangan pa rin mag-exercise habang ini-inject nyo to para kapag wala na kayong injection, na maintain nyo yung inyong timbang. And last but not least, monitor nga po yung side effects. Yun nga, marami na akong na-admit na pasyente na nag-i-inject ng mga ganitong gamot. Always remember your gastrointestinal symptoms. Kapag sobra-sobra na yung sakit ng tiyan ninyo or sobra-sobra na ang pagsuka ninyo, please, pa-check na po kayo sa inyong mga doktor. And yung cost, ayun nga, wala pa tayong fixed costing ng itong gamot na to. So in short, walang regulation. Ang may hawak ng costing yung kung saan po kayo nakakakuha ng gamot na yan. Okay, so there you have it guys. Tirzepatide is a promising new medication for both diabetes and of course obesity. We are not quite there yet as to full approval in the Philippine FDA for the use of this medication. Hindi pa nga available, but hopefully in the next few months, makukuha na rin po natin ito. If you're considering this medication for your weight loss, please contact your doctor, check your blood test, and watch out for possible side effects. Siyempre, huwag kakalimutan yung lifestyle ha. Maayos na pagkain pa rin, movement with physical activity. So ayun guys, if you think you found this video helpful, please like, share, and subscribe para mas marami po tayong matulungan. Drop in nyo lang po yung comments and questions. We will try to answer them as much as we can. And malay mo, yung question mo, yung maipost natin sa Doc Ivan Answers. Okay, I think that's it. This has been Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist, signing out.